Magandang araw sa inyo. Ako si Smith, ang partner ninyo para sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakakatanggap tayo ng mga parangal, di ba? Medalya, tropeyo, certificate, lahat yan ay simbolo ng ating galing at talino, nakakataba ng puso at nakakapagpataas ng kumpiyansa. Pero alam nyo ba, may mas mahalaga pa kaysa sa pagtanggap ng parangal. Ito ay ang pagbibigay ng honor o paggalang sa ating kapwa. Sabi nga sa Romans chapter 12 and 10, maging mabait at mapagmahal kayo sa isa't isa bilang magkakapatid. Igalang ninyo ang iba ng higit sa paggalang nila sa inyo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbibigay honor sa iba? Kailangan ba nating sabitan ng medalya ang lahat ng kasama natin sa trabaho? O kaya naman ay mag-print tayo ng sandamakmak na certificate para sa bawat contribution nila? Habang mahalaga ang mga simbolong iyan, mayroon pang mas malalim at mas makabuluhang paraan para ipakita ang paggalang at kilalanin ang halaga ng ating kapwa. Hindi ito tungkol sa mga material na bagay, kundi sa kung paano natin sila tinatrato sa araw-araw. At ngayon, pag-usapan natin ang ilang praktikal na paraan para gawin ito. Una, igalang ang pagkakaiba at pagiging unique ng bawat isa. Madalas, naiinis tayo o nafu-frustrate sa ibang tao dahil hindi sila katulad natin. Gusto natin, ang paraan natin ng pag-iisip at pagtatrabaho ay gayahin din nila. Pero ito ang malaking pagkakamali. Huwag mong hanapin ang sarili mong husay at ugali sa ibang tao dahil tiyak na madidisappoint ka lang. Tandaan mo, iba ka at iba rin sila. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Responsibilidad nating kilalanin at unawain ang mga ito. Hindi pwedeng one size fits all o isang style lang ang para sa lahat. Para kang nagpipilit na ipasok ang isang parisukat na bagay sa isang bilog na hulmahan, hindi talaga magkakasya. Igalang natin ang iba sa pamamagitan ng pagkilala at pagrespeto na nilikha tayo ng Diyos na magkakaiba at natatangi. Pangalawa, iwasan ang paninira o pagsasalita ng patalikod. Ang pagtsitsismis tungkol sa iyong boss, katrabaho, o kahit sinuman ay isang gawain na hindi kailanman kagalang-galang. Alam ko, marami ang nahuhumaling dito. Parang ang sarap pag-usapan ng buhay ng may buhay. Pero ang totoo, ito ay isang lason na dahan-dahang sumisira sa magandang samahan sa opisina. Ang pagsasalita ng patalikod ay hindi lang sumisira sa reputasyon ng isang tao, kundi pati na rin sa relasyon. Ang pinakamatinding tinatamaan nito ay ang tiwala, ang pundasyon ng anumang maayos na ugnayan, lalo na sa trabaho. Kapag nawala ang tiwala, napakahirap ng ibalik. Kaya kung gusto mong i-honor ang isang tao, simulan mo sa pagtigil sa pagtsitsismis tungkol sa kanila. Piliin mong maging tagapagtanggol ng kanilang pangalan kahit na wala sila. Pangatlo, at napakahalaga nito, tuparin ang iyong mga pangako at commitment. Sigurado ako, may nakatrabaho ka ng paasa. Yung tipong nangako na tatapusin niya ang isang report pero lumipas na ang ilang dekada, naghihintay ka pa rin. O kaya naman yung ka-meeting mo na ang usapan ay 9 AM. Pero alas 10 na, wala pa rin siya. Ang laging dahilan na traffic daw kahit mas malayo pa ang bahay mo kaysa sa kanya. Ang pagiging tapat sa ating mga salita at pangako ay isang gawaing marangal. Kapag tinutupad mo ang iyong mga commitment sa ibang tao, ipinapakita mo sa kanila na mahalaga sila. Ipinaparamdam mo na ang tiwala na ibinigay nila sa iyo ay hindi mo sasayangin. Hindi mo babaliin o kakalimutan ang iyong pangako dahil nirerespeto mo sila at ang inyong ugnayan. Kaya sa susunod na mangako ka, siguraduhin mong kaya mong panindigan. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagbibigay honor sa mga tao sa paligid mo ngayon din. Igalang ang kanilang pagiging unique. Huwag silang pag-usapan ng patalikod at tuparin ang iyong mga pangako sa kanila. Ilan lamang iyan sa napakaraming paraan na maaari mong gawin para i-honor ang iyong kapwa at katrabaho. Maging isang pagpapala ka sa iyong workplace ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon.